is good. I think siguro pinakamaganda kong daling ko rito itong argument sa gilid para makita niyo po yung ating ginagawa. Alright. Ready na po ba kayo? Amen. Ako, nininervyos. Hindi ka nag-iisap. Yung sinabi ni Karen, sa totoo lang, nakaka-nervous din talaga. Being in front here, nagsasalita. But, mabuti ng Panginoon kasi, tinatawag niya tayo for something to do for Him. So, ito ang aking laging sinasabi sa asawa ko na bakit ako pa? Bakit ako pa? Depende ikaw na lang. At hindi. Sabi nga ng Panginoon, gawin lang natin kung ano yung para sa Kanya. And at the same time, i-guide ka niya. Amen? At yan ang aking pinaniniwalaan. At number one is, ako naniniwala na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Hindi lang ito isang libro na binabasa natin. Hindi lang ito isang binasa mo na salita mo na parang it's just nothing. Ang libro ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan dahil it transforms life. Yung buhay mo, tinatransform niya ito. Hindi lang ito nagbibigay ng kaalaman sa ating mga isip, ang salita ng Panginoon, kundi it transform our life. Kaya ito yung libro. Ang salita ng Diyos ay kakaiba talaga. Na masasabi mo talaga, wala nang hihigit pa. Ano man ang basahin ninyo dyan na mga libro, walang hihigit pa sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Sa araw na ito, naniniwala po ako na something good is going to happen today. Amen. And something great is going to happen today. Amen. Kasi po, kaya ko po sinasabi ito, marami po kasi sa atin na pupunta dito sa church, no? Nag-hallelujah, kumakanta. Pero sa totoo lang, they have something in their heart. Meron silang takot na nararamdaman. Many of us are imprisoned by walls, but imprisoned by fear. Parang kang nakakulong sa isang rehas, parang isang nakakulong na walang rehas. Parang kang preso, pero walang jail. Araw-araw kang lumalakad, pero pakiramdam mo, nakatali ka. Ngayong araw na to, I just want to tell you something that fear is a prison. But Jesus holds the key. And before this service ends, masasabi ko mga kapatid, we will walk free today. Amen. Amen? Kasi napakarami po nating mga binibitbit sa buhay. Marami tayong mga takot sa buhay na kung saan hindi tayo makakilos. Even ang pagtawag ng Panginoon sa mga buhay natin, hindi na natin magawa. Dahil marami tayong kinatatakutan. At ito mga kapatid, ang isa sa pinakamahalaga na kinakailangan natin tinatapik dahil it's really, really important na tayo ay ma-free sa ating mga nasa isip. Amen? Amen. Pumunta po tayo sa ating text for today. It's Isaiah 41 verse 10. So, ito po, no? Basahin po natin ito ng read slowly, emphasize each line. Pwede po bang basahin natin? So do not fear, I am with you. Come on guys, magbasa naman tayo. For I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Amen. Ito po ang isa sa pinakamagandang promise ni God sa Bible. Hindi lang ito isang pampaganda dito sa harapan na nababasa nyo. Maaring hindi ito
gawin yung pang-bookmark lamang. Church, this is a weapon. Naniniwala po ba kayo? It is a life anchor nating mga Kristiyano na mananampalataya. It is a spiritual rescue rope. Kapag tayo po ay dumating sa situations na nangangailangan tayo ng mga tulong, minsan ang nagiging attitude natin, humihingi tayo ng tulong sa tao. Nagagawa ang unahin nating makipag-usap kung kani-kanino at humingi tayo ng tulong. Imbes na ang gagawin natin ay ang manalangin o ang tumawag sa Diyos. Sabi nga niya dito, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Hindi ba't napakagandang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Na ito ang dapat mong pinanghahawakan when you are in trouble. Di ba mga kapatid? Amen. 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 Let's break down line by line, promise by promise. Kasi mga kapatid, as I said, this is a promise ng Panginoon sa atin. Ito ay pangako ng Panginoon na tutuparin niya sa bawat isa sa atin na when you are in troubles, He is always there for us. Amen? Sinabi po niya ng ating Diyos dito, do not fear. Ayan mga kapatid. Sabi niya, do not fear. Huwag kayong matakot. Mga kapatid, hindi niya sinasabi ito just for a saying. It is a command na sinasabi niya. When God say do not fear, this is a command. Inuutusan po niya tayo na huwag daw po tayong matakot. Alam niyo po yung mga kapatid na do not fear. Pag binabasa kasi po natin ang buong teksto, yung text kabuuan nun, it's just nothing. Pag maiintindihan po natin ang salita ng Panginoon, kapag ito ay iniisa-isa mo, line by line, text by text. Mapapansin po natin dito, do not fear. Pag sinabi mong do not fear, it's just nothing. Pero pag inanalyze mo maigay, it is a command na huwag daw po tayong matakot. God acknowledge fear is real. God acknowledge fear is real. But He command, do not fear. Bakit po? Bakit po niya sinasabi yun? Bakit po niya inuutusan tayo na do not fear? Because fear creates a prison. Tama? It paralyzes your decision. Do you agree, mga kapatid, na kapag ikaw ay may takot sa puso mo, in anything, napaparalyze ka? Halimbawa, sa pag-awit natin dito sa harap, sinasabi natin na bakit sa practice, ang galing-galing naman. Abay, halos perfect. Pero pagdating na sa harap, ng actual na, sumasablay. Bakit? Kasi merong takot. Natatakot. It paralyzes you. Minsan, kapag nagsasalita tayo, meron kang gustong sabihin, hindi mo na masabi. Piniprepare mo ang iyong sarili na sabihin yun. Dinememorize mo ng ilang beses para sabihin yun. Pero ang nangyayari sa atin, kapag nandito ka na sa harap, nablako ka na. Wala na. Wala na yung pinaghirapan mo na ilang araw mo iniisip, ilang araw mo nang binememorize. So mga ganun mga kapatid. Kaya sinasabi ng Panginoon, do not fear. It paralyzes you. It paralyzes your decision. It steals your peace. Ninanakaw niya yung iyong kapayapaan, yung peace na meron ka na ibinigay ng Diyos. Naiintindihan natin mga kapatid? It hinders your calling. Minsan, sa takot mo, alam mo na meron kang kakayanan. Alam mo na meron kang
Magaling ka naman magsalita, yung ganon. Magaling ka naman sa mga music, kaya lang hindi mo magamit kasi nga, napaparalyze ka, natatakot ka. It hinders your calling. Even ang pagtawag ng Panginoon sa iyo na gamitin ka, hindi mo na magawa. Kasi it hinders you because of your fear. Amen? It blinds you from God's promises. Even yung mga pangako ng Panginoon, hindi mo na makita. Hindi mo maranasan, hindi mo maramdaman kasi nauuna ang takot. Mga kapatid, it's really, really important for us na maunawaan natin maigi kung ano ang kakayanan ng fear. Kung bakit itinatapik natin ito ngayon. Even yung future mo, it lies ahead. Lahat yan, mga kapatid, kapag ang marami kang takot sa buhay mo, even your future, it affects. Hindi mo na magagawa yung mga gusto mo kasi natatakot ka. Hindi ka nagiging effective enough kasi marami kang takot. Kaya mga kapatid, this is really, really important. Kailangan po nating maunawaan, ma-determine kung ano ang nagpaparalyze sa atin. Kung ano, bakit hindi natin magawa ang kung yung it steals your peace, it hinders your calling. Yung God's promises, hindi mo na rin makita. Ito, isang magandang halimbawa po na gusto kong i-explain sa inyo. No? Sino po dito ang may karanasan? I think I do believe some of us is may mga karanasan tayo na kapag naglakad kayo ng gabi sa sementeryo. Hindi nga. Sino nakaranas sa atin nun? Lagi. Hindi pa sa inyo? Naranasan ko mga kapatid yung naglakad ako sa sementeryo ng gabi. Kasi sa province, meron kaming tinatawag na yung pag-Christmas, mga Christmas na mga baryo-baryo. Mga ganon, di ba? May mga Christmas, merong baile. Yung sayawan. Oo, mga ganon, di ba? Ngayon, naranasan namin kasi bago mo mapuntahan yung isang lugar ngayon, dadaanan mo talaga yung sementeryo. Bihis na bihis ka. Ha? Kasi makikipagsayawan ka eh. Di ba? Mga kapatid, kapag ang naranasan ko na yun na dumaan ako sa sementeryo, talaga naman Diyos ko po, halos hindi na ako makatingin, makalingon talaga sa mga gilid-gilid. Sa sobrang takot. Minsan tatakbo ka na lang, hindi ka pa makatakbo kasi nahinto ka dahil nga na-stuck ka. Takot ng takot. Alam niyo gano'n? Sino sa atin dito ang nanood na ng mga horror films? Let's maging realidad tayo. Let's talk, yung real talk na sinasabi ni Cesar. Di ba? Sino sa atin ang nanood na ng mga horror films? Halos lahat, di ba? Ano ang nagiging effect nito sa inyo after ng panonood mo? Imagination. Real talk. Imagination. Di ba takot na takot ka? Minsan, na nando ka lang sa loob ng bahay, maliwanag. Pero meron kang narinig na kaluskos, takot na takot ka na. Hindi ba? Nangyari sa atin yung mga yan. Right? Brother Joel, wala ka ba kinatatakutan? Ito yata wala eh. Ikaw malinaw. Kabubuti ka na. Yung mga kapatid, Ikaw malinaw. Dumila mo yun. ganun po ang fear. It creates in your mind na alam mo na nasa isip mo lang lahat ng bagay na yan. Even nanood ka lang, apektado ka na. Alam mo yun? Ako nga, yung paglakad ko sa sementeryo, wala naman talagang nakakatakot kasi sementeryo, ano na yun eh? Patay na. They're gone. Ganun lang yung patay na. Simple lang yun. Pero bakit takot na takot ka pag dumadaan ka sa sementeryo? Di ba? Ganun eh. Kasi it creates on your mind. Halos nagki-create ka na ng mga senaryo sa buhay mo in that moment. Kaya sa masasabi ko mga kapatid na don't let your fear
drive your life. Amen. Right? Yes, fear may visit you, but you don't have to follow fear. Agree po ba tayo? Amen. Yan. So, nagkakaunawa po tayo dyan, ano? Fear may visit you. Normal lang po na tayo ay natatakot. Even God Himself, sinabi po niya na do not fear. Ibig sabihin, God recognized that there is fear. Huwag po tayo matakot. Ang sinasabi niya, do not fear. Pero sinasabi dito na, yes, fear may visit you, but you don't have to follow fear. Hindi mo ito kinakailangang kimkimin. Hindi mo kinakailangan itong kinikip sa buhay mo. Kasi walang patutunguhan ito, kundi negative sa buhay mo. Amen? Amen. Okay, let's go for the number 2. Sabi po niya rito, for I am with you. Meaning, God's presence is with you. Ano yung pagkaintindi natin pag sinabi mong, for I am with you? Di ba? Sinasabi niya lang dito na ang presensya ko ay nasa inyo. Mga kapatid, napakagandang promise ng Panginoon natin yan. For I am with you. Ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Hindi sinabi ni Lord na, do not fear kasi strong ka. Right? God did not say, do not fear because you are strong. God said, do not fear because I am with you. Do you agree? Amen. 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 Fear grows when we focus on problems. Tama? Amen. Fear shrink when we focus on God's presence. Sabi niya, fear grows when we focus on problems. Pag sinabi natin ito mga kapatid, the more na iniisip mong problema mo, the more na lumalaki ito. It steers your emotions. It steers your mind. Na kapag ito ang lagi mong iniisip, sabi nga sa yung pinag-aralan natin one time before, nagiging character mo ito. Nagbi-build up sa sarili mo. Kaya nagiging negative ang nagiging outcome. Kasi lagi ka nakafocus sa mga problema, sa mga negative, at higit sa takot, dahil ang dami mong kinatatakutan. Right? Isang halimbawa mga kapatid na gusto kong sabihin din na sa mga bata, sa may mga anak dito, no? Naranasan na ninyo na kahit even us, sa mga fiestahan, merong mga Ferris wheel, mga rides. Tama? Mostly, gusto natin sumakay. Di ba? Sumasakay tayo sa mga ganyang mga rides. Gustong-gusto mong sumakay dahil gusto mong ipakita rin sa kanila na, wow, kaya nila, kaya ko rin. Pero, nung bumili ka na ng ticket, palapit na ng palapit, halos nanginginig ng buong katawan mo. Halos maihihi ka na sa takot, sa nervyos. No? Pero mga kapatid, natatanggal ang fear. Right? Sasabihin ko sa inyo, natatanggal ang fear kapag may kasama ka. Right? Kasi, kapag ikaw lang ang mag-isa na nag-rides, takot na takot ka. Parang mga bata, itong mga bata. Yung mga yan, gusto nilang mag-rides. Excited yung mga yan talaga. Super excited. Sasabihin nila, kuhanan mo ko ng ticket, daddy, mami, kasi gusto kong umaten. Nung kumuha ka na, palapit na, ninenervous na, parang ayaw na. Halos ayaw na niya sumakay, umaatras na. Pero when the time comes na sinabi mo, okay anak, sasamahan kita. Anong nagiging attitude ng mga bata? Confident. Di ba nag-confident sila na sinasabi nila, wey, masaya sila na sasamahan ako. Confident sila na nandun ka. Okay? So, yun mga kapatid na napakahalaga na sinasabi dyan, ang presensya is really, really important.
God's presence is really, really important sa atin. Hindi natin kakayanin yung buhay natin na sinasabi natin, kaya natin mabuhay ng ganito lamang. Yes, you can. Pero yung tinatawag na you are living dead. Para kang zombie na nandyan everyday na wala, nabubuhay ka for nothing. Even yung purpose mo, hindi mo na alam dahil wala ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen? It's really, really important na maunawaan natin na ang presensya ng Panginoon is always there for us. It's always available for us. Amen. Ayan. Okay pa ba kayo dyan? Amen. Ayun, excited pa ba kayo na ituloy natin? Ayan. Ay, okay. So, sinasabi, no? The presence of the Lord gives courage. Do you believe? Amen. The presence of the Lord gives courage. And God's presence is enough para sa atin. It's more than enough para sa atin. Kasi in His presence, sabi niya, in His presence, there is fullness of joy. Ano ang meron sa joy? Ano ang meron sa presensya ng Panginoon? Sabi niya, in His presence, there is joy. There is peace. There is peace. Alam mo mga kapatid, kapag marami tayong problema, no? Halimbawa, ito na lang, isa sa mga example. Kapag may bagyo sa sea, sa dagat, ang alon, malikot. Diba? Malikot yan. Malikot talaga yan. Mahihilo ka. Hindi ka tatagal sa ibabaw kapag ikaw ay nandun sa ibabaw. Para makuha mo ang kapayapaan, para makuha mo yung peace na sinasabi, you have to go deeper. You have to go deeper. Sa ating sa sea, pag ikaw ay sumisid, kahit na gaano kalikot ang taas niyan, gaano ka wavy ang nasa taas niyan, pero sa ilalim, there is peace. Kalmado sa ilalim. Do you believe? Ganyan din po sa atin pagdating sa presensya ng Panginoon. Anuman ang nangyayari sa buhay mo, anuman ang dinaranas mo, anumang problema ang meron ka, but when you are in the presence of God, there is peace. There is joy. Na kahit na anong problema yan, kakayanin mo yan. Kasi merong payapa ka eh. Lahat naman tayo dumadaan dyan eh. The only difference is this. Kapag ikaw ay wala sa presensya ng Panginoon, wala kang peace. Konting problema lang, apektado ka na. Nagpapanik ka na. Ang dami mo nang iniisip. Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, anong mangyayari sa iyo? You will find peace. Kahit na punong-puno ng problema yan, kakayanin mo, payapa ka pa rin. Yun ang difference natin sa mga hindi mananampalataya. Tayo kasi may pinaniniwalaan that when you are in the presence of God, we have peace. We have joy. Ganun mga kapatid. So kailangan po natin maunawaan yung presensya ng Panginoon kung ano ang kakayanan at kayang gawin nito sa ating mga buhay. Amen? Okay, so let's go for the number 3. Sinabi niya rito, do not be dismayed. The meaning of dismayed is to break down mentally, to lose courage. Naniniwala po ba kayo na ang dismay, it breaks down mentally. Yung mind, yung isip mo, sinisira niya yun. Nawawala yung courage mo. Alam mo ba kapag dismayado ka, kung ano nagiging epekto nito sa buhay mo? Pang-hospital ka, magbe-breakdown ka.
Sinabi na niya mismo rito, the meaning of dismay is to break down mentally, to lose courage. Pag sinabi mong breakdown mentally, ano yung breakdown mentally? Baka kinakailangan na natin ng ano na ito, ng psychiatrist, right? Kasi nag-breakdown ka na. So, kailangan mo na ng mga counseling. Kaya sinasabihan niya rito, no? Do not be dismayed. Yan ang isa sa mga kumanparin niya, sinasabi niya, do not be dismayed kasi it will break you down mentally. Ito yung moment na scattered ang brain mo. Anxious ka, yung nag-overthink ka na, kahit hindi naman nangyayari, lahat negative. Puro na lang negative ang mga nasa isip mo. Wala naman din sinasabi yung mga nasa paligid mo, ikaw naman, negang-nega ka. Di ba? Tamang duda. Oo, yun. Tama yun. Yung mga tamang duda. Wala namang ginagawa. Pinagdududahan ka na. Napakahirap kaya nun, mga kapatid, di ba? Sinabi niya dito na do not be dismayed. Kaya dito ako natutuwa sa word nito kasi pag bini-breakdown natin, ang buong buhay natin, it comes into it. Yung the whole verses na to, pag pinag-uusapan natin at pinag-aaralan natin, yung buong buhay mo, yung lahat ng mga negative, lahat ng mga nangyayari, it comes into it, package sa sa salitang ito ng Panginoon. Bakit ba natin kinakailangang yung sinabi niya, do not be dismayed, no? Scattered ang brain mo, anxious ka, nag-overthink ka. Bakit? Bakit nagiging ganun ang mindset mo? Bakit siya ganun? Because fear attacks the mind. Ito muna ang inuuna niya sa atin. Inaatake niya yung ating pag-iisip. Kasi ang ating talagang pag-iisip, malilikot talaga yan. Lalong-lalo na kapag hindi talaga maayos. Sinabi ng Panginoon, di ba? You have to renew your mind. Yun ang sinasabi niya palagi sa kanyang salita. You have to renew your mind. Kasi, yan nga ang nagiging effect. Yung negative. Inaatake niya ang iyong pag-iisip. At ano ang ginagawa? Binubulungan ka pa. Yung bulong na, what if? Yung mga ganun, what if? Kasi ang what if, is very crucial na kinakailangan maintindihan mo kung ano yung mga what if na yan. Sabi niya, ano yung what if kung di mo kakayanin? Di ba? Marami kang gusto gawin, pero hindi mo magawa kasi what if. Negative eh. Negative yan, yung word na yan, what if. Hindi nagbibigay ng positive yan. Kasi, ano ba ang Tagalog ng what if? Paano kung? Nakukuha niyo yung sinabi mong paano kung? It is a negative. It's automatically negative. Paano kung? Wala. Giving you destruction. It's a simple thing. Common sense na lang. Di ba? Pag sinabi mong paano kung? Paano kung wala ka? Di ba? Yun. Buhay pa nga. Paano kung mawawala ka? Yung mga ganun mga kapatid. It's yung word na what if o paano kung hindi mo kakayanin. Paano kung hindi mo kaya? Paano kung hindi mag-work ang relationship? Sino ba rito ang... Di ba? Paano kung hindi mag-work ang relationship? Yun lang. Sabi niya, what if may mangyayaring masama? Di ba? Puro negative. Feeling mo, alone ka na. Mga ganun. Yung super negative ka na. Pero ang sinasabi sa atin ni God is this. Do not be dismayed. Don't break down. Kasi nagkakaroon ka ng mentally breakdown,
kapag yung mga ganyan iniisip na natin, puro what if. Hindi mo pa ginagawa, inunahan mo na. Puro negative. Kaya napakahalaga mga kapatid na kinakailangan mong isipin yung pangako sa ng Panginoon, lagi mong pangahawakan yan. Kasi kapag without His word, hindi mo kakayanin. Without Him, hindi mo kakayanin. Amen? When fear starts to break your mind, let God's word reveal your mind. Basahin po natin. Pinakamaganda para maintindihan pa po natin lalo. When fear starts to break your mind, let God's word reveal your mind. Okay, pinakamaganda siguro, sabihin niyo po sa inyong mga katabi. Ayan. When fear starts to break your mind, let God's word reveal your mind. Di ba? Nakukuha ba nating mga kapatid? Kapag nag-uumpisa na raw na ang isip mo, when fear starts to break your mind, let God's word reveal you. Kasi ito ang panlaban natin sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Okay, so okay po tayo doon, ano? So number 4 po tayo. Kasi iniisa-isa natin ito. For I am your God. God is establishing your identity. Kung sino siya sa iyo. Okay? God is not just a God. He is your God. Sinisecure niya yun mga kapatid, na sinasabi niyang, I am your God. Hindi lang siya isang Diyos-Diyosan lang na yung iba, kung sino-sino ang nilalapitan at sinasamba para lang masecure. Pero sinasabi niya rito, God is not just a God. He is your God. He is your personal God. He is your present God. He is your powerful God. And He is your faithful God. Do you believe? Amen. Na lahat ito kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Sapagkat naniniwala tayo na ang ating Diyos na pinaniniwalaan ay makapangyarihan sa lahat. Wala nang iba pa. Amen? That's right. Your fear tells you, nag-iisa ka lang. You're alone. Kasi totoo naman eh. Di ba? Pag natatakot ka na, o marami kang mga experiences na hindi magaganda, feeling mo alone ka na. Feeling mo, kahit hindi siguro eh. Minsan, dumarating din ako minsan sa point na parang ano ba, yung parang feeling na alone ka, malungkot ka na hindi mo maintindihan bakit ka nalulungkot. Tapos minsan naisip mo, I feel alone. Di ba? No one cares. Totoo. But God says, I am your God. I am your God. Maaring you are facing uncertain future. Totoo naman. Ang future natin, hindi mo masasabi. It's very uncertain. Especially nowadays. Right? Puro war, ang mga bilihin, nagsisipaasan. Nakakapagod. Sa totoo lang, nakakapagod mga kapatid. Yung meron kang pinapanalangin na hindi naman nangyayari. Diba? Financial stress. Yung relationship heartbreaks. Marami sa atin na ganito ang mga situations. Scared ka because of your health conditions. Mga kapatid, hindi natin pwedeng itanggi sa atin sa sarili natin na meron tayo na itong mga to. For me, I have this as well. Dumarating din ako sa point na meron din akong ganitong mga nararamdaman. Especially, 3 days ago, 4 days ago. No, 3 days ago. Yung isa sa mga pinakamalapit ko na pinsan, very close ko talaga yon nung mga kabataan namin. Kami talaga magkakasama. Nakakalungkot kasi namatay na. Ganun na lang. Nagulat na lang ako, namatay na. Dahil nagkaroon ng kidney failure.
Mga ganon. Minsan, pag iisipin natin, no, life is too short. Yung ba parang, life is just passing by. Nadadagdagan ang mga age natin. The good thing with us, nadadagdagan ang age natin because we are happy. We have a God. Na meron tayong pinangahawakan, na merong Diyos, na whatever may happen to me, there is a glorious day. Amen. Di ba? Ang mahirap kasi tulad ng isang yung ikinuwento ko sa inyo net, katulad ng yung isang inaalagaan ko. Unbeliever nga siya, di ba? And yet nakakalungkot kasi hindi niya alam yung buhay niya kung saan patungo. Sinasabi ko sa kanya na magtiwala ka, dapat meron kang Diyos na pinaniniwalaan. Ang lagi kasi niya sinasabi, gawa ng gawa ng tao lang ang libro. Yung Bible niya na sinasamba ninyo na sinasabi mo, gawa ng tao yan. No. It is better to believe in something rather than nothing. Do you believe? Kasi meron tayong alam na when we die, there is a glorious day. Hindi yung namatay ka for nothing. Yun ang difference. Na sinasabi ko, the difference between us, Mike, sabi ko, I have a God. I believe in something that when the time comes, there is a glorious day para sa amin. So, yun ang aming pinaniwalaan. And I hope, sabi ko nga, you will believe soon. It's nothing to lose. It's nothing to lose, mga kapatid, di ba? Kesa naman sa, you don't believe in nothing, tapos sasabihin mo, mamamatay ka for nothing. Ano yun? I'm not going to accept that, na mamamatay ako for nothing. I do believe there is a heaven na nag-aantay sa atin. Amen. Di ba? I believe, and I believe really that there is hell as well. Na kapag ikaw ay namatay at hindi mo ginawa ang pananampalataya na meron ka para sa Panginoon, you will put into sa hell. Doon ka. That's what I do believe. Kaya napaka-importante sa ating mga kapatid na meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. Na meron na the time comes, there is a glorious day. Hindi ito biro, mga kapatid, na sinasabi na. Kasi yung iba, parang pag mamamatay na, sasabihin, ayoko pag-iwanan yung mga ganito ko. Kasi yung mga kayamanan ko. Wala yan. We're just passing by. Amen? Ang antayin mo yung glorious day. Yun nga yung pinaka-inaantay ng mga believers, sa totoo lang. Yung glorious day na tinatawag natin na whatever may happen to me tomorrow, whatever, hindi ka natatakot mamatay. Kasi alam mo, napupuntahan mo, sa heaven. Na alam mo sa heaven walang hirap. Dito punong-puno ng hirap. Amen. Amen? Amen. Ayan. Ang fear, sinasabi niya sa'yo, wala ka ng hope. Tama, no? Kasi, pag takot ka, anong hope meron ka? Kasi takot ka na. Parang yung aking boss. Wala siyang hope. Ha? Takot siyang mamatay eh. Yun yung bumabalot sa kanya. Tinanong niya ako one time eh. Sabi niya. Kasi nabanggit ko itong topic na to. Sabi niya. Chris, yung sinabi mo sa akin about fear. Yung it paralyze you. Your future, your mind, everything. Kasi kinikwento ko ito eh. Sinasabi ko sa kanya. Yes, sabi ko sa kanya. It paralyze you, sabi ko sa kanya. Meron kaming hope na nilulook forward palagi. As a Christian, as a believer, there is always hope for us. That's what we believe, sabi ko. Kaya it's really, really important para sa ating mga kapatid na meron tayong hope. Na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. If you believe, there is a God. Amen. Right? Pero si God sinabi niya sa'yo, I am your God. You have me. I will not going to leave you nor forsake you. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Okay, point number 5. I will strengthen you. Sabi niya, I will strengthen you.
Meaning, God gives you energy. Amen? Amen. Kapag ikaw ay nangihina, He's always there to strengthen you. May mga times na sa life mo na pagod ka, drain ka emotionally, sa pagtatrabaho, burnout ka, lalo na yung mga nagto 24 hours, nanghihina. 48 pa nga. Di ba? Nanghihina spiritually. Pero hindi ka dapat bumibitaw. Amen? Huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Manampalataya tayo na merong Diyos na nagpapalakas sa atin, na nagbibigay ng kalakasan sa atin instead sa ating mga when we are weak. Amen? He gives you strength. He will strengthen your mind. He will strengthen your emotions. Amen. He will strengthen your decision. God doesn't just comfort you, but He empowers you. Amen. Amen? Ulitin natin. Sinasabi niya, God doesn't just command you to fight. He gives you strength. He will strengthen your mind. He will strengthen your emotions. He will strengthen your decisions. God doesn't just comfort you. He empowers you. Amen. Magkaiba yun mga kapatid, yung sinasabi niya ng strengthens you. It empowers you. Magkaiba yun. Mas binibigyan niya ng mas, idinidiin niya yung mas, mas deeper than sa strength. Yung kapangyarihan niya, ibibigay niya sa'yo. Amen. He empowers you. Kung nangihina ka, He empowers you. Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon natin, di ba? Amen. Kung paano siya kumilos sa buhay natin. Point number 6, I will help you. Sabi niya, this is not assist. Pag sinabi mo, I will help you, sa amin kasi, sa caregiver, lagi namin ginagamit yung assist. Assist. Yung tutulungan ka lang niya, i-assist ka lang. Pero iba ang ibinibigay ng Panginoon, binibigay ng Diyos sa atin. This is a divine help. Divine help, mga kapatid, hindi lang yung tumutulong siya, hindi lang yung tutulungan ka lang niya just because you need it. No, meron siyang ibibigay na divine help para sa iyo. Tulad nino, sa Bible, sinabi niya rito, sino ang isa sa mga pinakamagandang example sa Bible? Si David and Goliath, di ba? Si David and Goliath, alam natin kung ano yung ginawa niya. Ano yung itulong na ibinigay ng Panginoon sa kanya? It is a divine help. Hindi mo kakayanin si Goliath ng for what? Di ba? Sa sling? Sa sling. And yet, ipinakita ng Panginoon kung gaano siya kapangyarihan, kung gaano kanya tutulungan with His divine help. Amen. Amen? Sino pa sa Bible? Si Daniel sa lion's den. Sino ang magsasabi doon? Na kapag ikaw dinala doon sa loob ng kulungan, may lion. Hindi ka ba matatakot? Di ba? Siguradong lalapain ka na. Kasi gutom na gutom yung mga yan. Carnivores yung mga yan eh. Mga kapatid, nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa mga taong ito. Si Moses, sino ang may kakayanan na hatiin niya yung Red Sea? Sino? Kahit na i-google mo pa yan, kahit humingi ka ng tulong kay Google hindi kanyang tulungan. DPWH. Di ba? Sa yung ginawa nga niya kay Moses, di ba? Na hinati niya yung tubig sa gitna. It is a divine help. Yung pagkain na nagkaroon ng quail sa loob ng disyerto. Kaya ba ni Google yan? Hindi. Information lang yun. Walang tatalo talaga sa ating Diyos. Amen. Walang-wala. Amen.
Pero paniwalaan mo. Paniwalaan mo ang salita ng Panginoon. Something good will going to happen kapag pinaniniwalaan mo. Amen? In each situation, they could not do it by themselves. Etong sina Moses, Daniel, si David. But everything is God's divine help. May mga battle sa buhay natin na kahit na anong try natin, hindi natin talaga kakayanin i-resolve. Pero ang ating Diyos, may kakayanan para baguhin lahat. Amen. Amen. When God says, I will help you, you don't face your battles alone. Yun ang pangako ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na I will help you, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo i-face yung battle mo but alone. But with God. Kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen? Point number 7, sa last natin. I will uphold you with my righteous hand. Meaning, God secures you. In ancient culture, the right hand symbolizes power, authority, victory, and protection. Sinasabi niya, no, nung mga kapanahunan, sa Bible, kapag inangat mo ito, ang iyong kamay, it symbolizes power. It symbolizes authority. Hindi lang yun. Di ba? Mayroong situation sa Bible na inangat yung kanang kamay, nagkakaroon ng victory. Humingi pa nga ng tulong para lang hindi pa, kasi pag bumababa ito, natatalo. Right? Pag inangat nila yan, nagkakaroon ng victory. So mga kapatid, ganun din ang Panginoon. God is not watching you. You cannot fall beyond His hand. God Himself holds you where fear wants to break you. Fear says, you will fall. But God says, I am holding you. Amen. Amen. Ulitin natin. God is not just watching you. You cannot fall beyond His hand. God Himself holds you where fear wants to break you. Fear says, you will fall. God says, I am holding you. Hindi ba napakaganda ng pangako ng Panginoon na sinasabi niya sa atin? Na I'm here for you. I'm holding you. Instead of googling your symptoms o kung ikaw naman ay may mga sakit o minsan kasi nangyayari yan eh. Ang dami nating mga sinesearch. Pag may mga problema ka tayo mga kapatid, manalangin muna tayo. Unahin mo ang panalangin. Amen? Instead of panicking about your future, talk to God. Para hindi ka nagpapanik. Para nasisecure ka. Kasi mahirap talaga sa buhay natin, hindi mo masecure ang buhay mo apart from Him. We are nothing, sabi nga. Apart from me, sabi ng Bible na you are nothing. Sabi ni Jesus yan. Kaya, we have to surrender our fear. God has given us the spirit of power. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi niya dito, for God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Amen. Amen. Fear is not from God. Amen? Amen. And it's not from, so it is not from God, then we have to reject it. Kinakailangan natin i-reject kapag hindi ito galing naman sa Panginoon. So, kwento lang, isang regarding dun sa sinasabi natin na mga about the lion. No? May isang lalaki sa zoo. Sobrang takot sa lion. Gusto magpa-picture, kaya lang natatakot. Pinilit pa rin niya yung kanyang pagpapapicture. Siyempre, this is a great opportunity, no? O that moment na kinakailangan mayroon kang picture. No? Lumapit siya sa fence, nanginginig.
Nagre-rebuke pa. Sabi niya, in Jesus' name, back off. Sinasabi niya doon sa, sa lion. Pero anong sabi ng zoo, kasi nang nakita ng zookeeper, Sir, sabi niya, 40 years old na yung lion. Toothless na yan. Hindi na makalakad. Minsan ganun ang fear. Mukhang leon, pero walang ngipin. Di ba? Wala naman talaga magagawa sa yan ng kung titingnan mo eh. Kaya lang kasi everything is in your mind. Ang dami nga kasi natin natatakutan. Yun yung dangerous sa buhay natin, yung fear. Kapag tayo kakainin ng fear, talaga namang sinasabi ko, mahihirapan ka talagang makaahon. But it has the power over the believer walking with God. Right? It has no power over the believer walking with God. Kinakailangan mga kapatid sa buhay natin para ma-overcome po natin ang mga fear. Number one is we have to identify it. Ano ba yung mga kinatatakutan mo? Maaring ang kinatatakutan mo ay ang fear of failure. Right? Malaking bagay yan. Yung baka ma-fail ako. Fear of rejection. Fear of the future. Fear of finances. Fear of sicknesses. Fear of being alone. Mga kapatid, we need to write it down. We need to break it down. Ano-ano ang kinatatakutan mo. Kung hindi po natin ma-identify ang kinatatakutan mo at hindi mo aaminin ito sa sarili mo na meron kang kinatatakutan, it's not gonna help you at all. God wants to release you sa mga fear na kinatatakutan mo. Nalalapit na ang 2026. Huwag po tayong dumating sa point na ang 2025 mo, ganun din ang mangyari sa 2026 mo. Baguhin po natin. Kasi ang fear talaga ang magbibigay sa it will stop everything kapag meron po tayong mga takot. Sa ministry natin, huwag po tayong matakot na gawin po natin yung pinagagawa ng Panginoon. Even me itself, sa totoo lang, lagi ko tinatanong yan before. Lord, kinakailangan ko ba talaga mag-message? Yung gano'n? Kinakailangan ko ba tumayo sa harap? Kasi marami rin akong kinatatakutan. Yung failure. Ako, sinasabi ko, baka mag-fail ako. Pero hindi. Kailangan mong gawin. For you to understand kung anong plano sa ng Panginoon, you have to step forward. Amen. You have to move forward. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag po tayong magstay sa isang sulok lamang. Ang plano ng Panginoon sa buhay natin, para kang butterfly na nag-i-evolve. Kasi ang butterfly, saan ba galing ang butterfly? Sa caterpillar. Ang caterpillar, ano bang ginagawa ng caterpillar? Ano lang yan, nandyan lang sa isang ano yan na gumagapang-gapang lang yan. Ang caterpillar. Pero paano siya naging butterfly? Ano ang naging advantage ng butterfly sa kanya? Galing sa caterpillar din naman yan before. Kasi nag-evolve. Ibig sabihin, kinakailangan niya ng yung metamorphosis niya na kinakailangan mag-upgrade siya. Kinakailangan ganun tayo mga kapatid. Huwag po tayong magstay sa isang sulok lang. Sa isang upuan na nagbubutas lang tayo ng mga silya. Sitting ministry daw. Naiintindihan po natin mga kapatid, kailangan nag-evolve tayo, magamit tayo mightily sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong araw na to, kinakailangan sabihin natin sa mga sarili, we have to do it for the Lord. Kaya sabihin sa kanila, sa mga katabi nyo. You have to do it for the Lord. You have to do it for the Lord.
Mommy, you have to do it for the Lord. Pag sinabi sa iyo ng iyong tao na hindi mo kaya, sabihin mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. 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 Fear says, wala kang future. The truth says, God has a plans to prosper you. Amen. 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 So, mga kapatid, hindi tayo prisoner ng fear. You may feel afraid, but you are not imprisoned by fear. Bakit? Because God is bigger. God is stronger. Amen. God is wiser Amen. and closer than you fear. Amen. So mga kapatid, let's declare it today, na God is with us. Amen? Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you. Fear may imprison you, but God breaks the chain. Amen. 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 Hallelujah. Kapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, today we surrender our fear unto you, O God. Fear of failure, fear of sicknesses, fear of the future, fear of the rejection, fear of having loose, oh God. But today, we surrender and reject every spirit of fear. Fill us, Lord, with your power, your love, your peace. Strengthen us, Lord. Help us in the battle we cannot fight, and uphold us with your righteous hand. Today, Father God, we declare we are not prison of fear. We are the children of God. Amen. In Jesus' name, Amen. Let's all stand. Tatayin po natin yung pangako nyo. Pwede ba tawagin po natin ang ating mga music team na nasa likod? Ayan. Amen. Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man ating kabayapaan. Come on, everyone, let's sing it. Pagkaguloy aking panghahawakan, pagkagulo ang tanging kong sandigan, pagkaguloy tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man, pagkaguloy aking Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Come on, everyone. Let's make it as your prayer. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailan pa man ating kapayapaan. Come on, let's sing it. Pangako niyo
Without God, we are nothing. So mga kapatid, our God is not just a God. Sabi nga kanina, He is our personal God. Which means, we can speak to Him anytime. Anytime na tayo ay matakot, makaramdam tayo ng mga bagay na nakakabigat sa ating mga damdamin, sa ating mga puso. Makaramdam tayo ng sakit, karamdaman, o anumang problema. Our God is a personal God, mga kapatid. Hindi siya malayo. He is always there to listen to us, to strengthen us, to help us, to empower us. And our God is a powerful God. Nothing is impossible to our God. He is the Creator. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya anumang bagay na mayroon tayong dinadala, pinoproblema, mga kapatid, sabi nga, fear is there. Even God recognized fear. But He said, do not follow fear. Huwag tayong mabuhay na may takot. Ang plano ng Panginoon sa buhay natin, tayo ay maging masaya, tayo ay mamuhay abundantly in His love, may kapayapaan. Kaya, God is inviting us, everyone, this very moment. Let's take this moment, mga kapatid. Let us pray individually. Let us come to the Lord. Sabi niya, ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga pasanin. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga isipin. Ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga problema. Anumang mga kinatatakutan niyo, anumang mga pangangailangan niyo, at this very moment, kausapin niyo siya. He is listening. Nangungusap ang Panginoon sa mga oras na ito. Huwag kayong matakot. Ilapit niyo sa Kanya ang inyong mga dalahin. Anumang mga bagay na kinalulungkot niyo sa oras na ito, ilapit niyo sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. He will renew your mind. He will purify your heart. He will direct you and lead you to the purpose and plans that He has set for you. Before dumating or before mag-end ang 2025, mga kapatid, this is the right moment. I'm going to give you at least 3 minutes of peace. Kausapin niyo ang ating Panginoon sa mga oras na ito.
for us to have that glorious day, I invite you na sumunod sa panalangin ito. Dear God, I confess I am a sinner. I need your grace. I believe Jesus died for my sins and rose again. Please forgive me and be the Lord of my life. Guide me in your truth. Be my Lord and Savior. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At this moment, brother and sister, receive the blessing of God. Now, He released everyone. He breaks the chain that binds you. So now, live in peace, unity, in joy, and in love. In the power of the Holy Spirit that will accompany you all the days of your life. Be glad, for His face, for His presence, for God's presence be upon you, and you will live your day happily